At kaugnay pa rin ng pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla, makibalita po tayo mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory at naroon po ang kasamahan nating si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, ang official time 6:14 ngayong Biyernes ng gabi. Nakalabas na nga mula dito sa male dormitory ng Quezon City Jail si dating Senador Bong Revilla. Kinumpirma yan ng BJMP sa isang pahayag at kanilang sinabi na nirelease nila itong si Revilla mula sa male dormitory ng 6:40 ng gabi sa bisa ng release order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division. May 6 na buwan ding namalagi dito si Revilla dahil ikinulong nga siya kaugnay ng malversation case sa kanyang kinasangkutan sa flood control scandal mula noong Enero. Sa ngayon, Vicky, ay tahimik na dito at kani-kanina nga lamang ay sinubukan nating kunan ng pahayag ang kanyang misis na si Congresswoman Lani Mercado. At tinawagan natin siya at tinext, hindi siya sumagot. Natsyempohan natin kanina dito sa labas ng City Jail ang kapatid ni Revilla na si dating Mayor Strike Revilla at nang ating kumusahin kung ano ang masasabi ni Senador Bong sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang tanging isinagot niya ay thumbs up. At nang hingan natin siya ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta o sa sambayan ng Pilipino, ang sabi lamang niya ay antayin na lamang natin magsalita mismo itong si Senator Bong Revilla. Pilit nating tinanong ang ilan sa mga kasama sa kanilang convoy kung saan sila didiretso mula dito sa City Jail, wala din naman silang sinabi. Kaninang alas 4:23, Vicky, nang unang lumabas itong convoy na sakay si Revilla. Akala natin didiretso na siya sa kanyang paglaya pero pumunta lamang sa Sandigan Bayan para formal na maglagak ng piyansa. Bumalik dito pasado alas 5 at ayun nga, 6:14 ngayong gabi ay umalis siya dito mula sa Quezon City Jail. At yan ang latest mula dito sa City Jail. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nirerespeto raw ng Malacanang ang pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kinakarap nitong kasong malversation of public funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa kamay ng korte ang pagpapasya sa mga ganitong usapin. Nasa mga prosecutor naman daw kung ano ang nararapat na gawing hakbang sa nasabing desisyon. Ang dapat lang anya ay laging manaig ang batas at ang proseso. Nirerespeto rin daw ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan pero nanindigan ito sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat ng paraan para maipakitang matibay anilay evidence of guilt laban sa dating senador.